Lahat ay may kapalit, kahit ang mismong paghinga para mabuhay. Sa loob ng marangyang mansyon, naparalisa si Doña Yunji nang marinig ang matinis na tunog ng takong ni Clarissa, tunog ng panlilinlang at pagagaw. Walang awa, inihagis ni Clarissa ang isang pekeng testamento sa harap niya. Ang matamis nitong nangiti parang kutsilyong dahan-dahang tumanataga sa puso ng matanda. Ngunit hindi niya alam, ang hamak na katulong na tahimik na nakatayo sa dilim ay nasaksihan ng lahat. Tapos na ang katahimikan. Dito magsisimula ang laban para sa hustisya. Ang tanda-tanda mo na, wala ka pa ring silbi. Bakit hindi ka nalang tumigil sa paghinga para hindi na ako nahihirapan sa pag-aalaga sa iyo? Ang boses ni Clarissa ay matalim, parang bubog na humiwa sa katahimikan ng malawak at madilim na silid. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig na ibinuhos niya sa sahig, sa mismong paanan ni Kang Yunji na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang matandang babae ay hindi nakapagsalita. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa pagtugtog ng piano ay nakakuyom na lamang sa pagitan ng kanyang mga binti. Nanginginig sa tindi ng pagtitimpi at kahihiyan. Sa kabilang panig ng pintuan, si Ruth ay nakatigil. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng isang tray ng pagkain. Ang ulam na inihanda niya, ang mainit at masustansyang sopas na pinaghirapan niyang lutuin para sa almusal ni Yunji, ay tila naging bato sa kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumugod sa loob. Ngunit ang takot na baka lalong mapahamak ang matandang babae ang pumigil sa kanya. Ang mga mata ni Ruth ay nanlabo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hapdi nang makita ang isang taong marangal na ngayon ay tinatrato na parang isang basahan sa sarili nitong tahanan. Dahan-dahan, naramdaman ni Ruth ang pagguho ng kanyang sariling tibay. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara, isang matigas na bukol ng pagdurusa na hindi niya mailuwa. Ang kanyang mga paa, na dati ay matatag sa paghakbang, ay tila naging yelo na nakadikit sa sahig. Ang liwanag sa loob ng silid ay tila nagbago. Ang mamahaling chandelier sa kisame ay hindi na nagbibigay ng ningning, kundi nagpapahaba lamang sa anino ng kalupitan ni Clarissa. Ang bawat paghinga ni Ruth ay mabigat. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang pagsusumamo sa langit na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Si Clarissa ay tumalikod. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay parang mga paalala ng bawat pagkakataong tinapak-tapakan niya ang dangal ni Yunji. Hindi man lang siya lumingon nang lampasan niya si Ruth na nakatayo sa may pinto. Isang tingin na puno ng paghamak ang ipinukol niya sa katulong. Bago naglaho ang kanyang anino sa pasilyo, nanatiling nakatayo si Ruth sa dilim. Ang tray sa kanyang mga kamay ay halos mabitawan na niya sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa loob ng silid kung saan si Yunji ay nakayuko pa rin. Ang balikat ng matanda ay unti-unting umaalog sa bawat hikbi na hindi niya mailabas. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Ruth. Gaano pa katagal niya kayang panoorin ang unti-unting pagkamatay ng isang kaluluwang wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal bago siya tuluyang magpasya na makialam sa buhay na hindi naman sa kanya? Nang tuluyang maglaho ang mga yapak ni Clarissa sa pasilyo, dahan-dahang huminga ng malalim si Ruth. Ang bawat sandali sa loob ng mansyon ay tila isang matalim na kutsilyong nakatutok sa kanyang lalamunan. Ngunit nang makita niya ang nakayukong si Madam Yunji, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang matinding pagnanais na magbigay ng kalinga. Inilapag ni Ruth ang tray ng pagkain sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Ang usok na nagmumula sa mainit na sopas ay tila humahalimuyak, nagdadala ng kaunting init sa malamig at mapanglaw na silid. Lumapit siya sa matanda at ang kanyang mga kamay, na dati ay abala lamang sa paglilinis, ay dahan-dahang dumampi sa balikat ni Madam Yunji. Hindi kumibo ang matandang babae,
Ngunit ramdam ni Ruth ang pagyanig ng balikat nito sa ilalim ng kanyang palad. Dahan-dahan, ginawa ni Ruth ang tradisyonal na pagmamano. Iinilapat niya ang kanyang noo sa nanginginig at manipis na kamay ni Madam Yunji. Iyon ay hindi lamang paggalang, kundi isang pangako ng katahimikan at katapatan. Nang mag-angat ng tingin ang matanda, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay nagpakita ng isang kurap ng pagkilala. Sa gitna ng kanilang pananahimik, naramdaman nila ang isang hindi matatawarang koneksyon, isang pag-unawa na hindi kailangan ng salita upang maramdaman. Sinimulan ni Ruth ang pagpapakain sa matanda. Bawat kutsara ng sopas ay ibinibigay niya ng may pag-iingat at pagmamahal. Tila ba ito ay isang banal na tungkulin? Pinunasan niya ang gilid ng labi ni Madam Yunji gamit ang malinis na panyo. Ang bawat galaw niya ay mabagal at puno ng malasakit. Matapos kumain, itinutok ni Ruth ang kanyang pansin sa paglilinis ng kalat na sinadya ni Clarissa. Habang pinupunasan niya ang sahig, nakita niya si Madam Yunji na dahan-dahang kinakapa ang ilalim ng kanyang kutsyon. Inilabas nito ang isang kupas na piyesa ng piano. Ang mga pahina ay may punit at bahid na ng panahon. Hinahaplos ito ng matanda na parang isang kayamanan. Ang mga daliri ay nagbabakas sakali na maulit ang mga nota na dati ay nagbibigay sa kanya ng kalayaan. Naupo si Ruth sa sahig. Nakasandal ang likod sa gulong ng wheelchair ng matanda. Nagsimula siyang humuni ng isang malambing at mabagal na uyayay mula sa kanyang lupang sinilangan. Sa bawat nota ng kanyang awit, nakita niya ang unti-unting pagluwag ng mga kamao ni Madam Yunji. Ang matanda ay pumikit. Hinahayaang tangayin siya ng musika patungo sa isang lugar kung saan walang pang-aalipin at walang sakit. Sa loob ng ilang sandali, ang mansyon ay hindi na isang bilangguan, kundi isang santuwaryo ng dalawang pusong naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng malupit na mundo. Subalit ang katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ang matutulis na tunog ng takong napapalapit sa pintuan. Nang lumabas si Ruth, sinalubong siya ng isang aninong nakatayo sa kadiliman ng pasilyo. Si Clarissa ay naroon, ang kanyang muka ay nakabalot sa isang mapang-uyam na ngisi habang hawak ang cellphone ni Ruth. Ang bawat paghakbang ni Clarissa ay tila paghakbang ng isang mandaragit patungo sa kanyang biktima. Itinaas niya ang hawak na gadget at tiningnan si Ruth nang may kasuklam-suklam na pagmamataas. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng lason. Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang mga ginagawa mo, ha? Anya, habang ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Ruth na parang karayom. Masyado kang nagmamagaling para sa isang katulong na walang ibang silbi kundi ang sumunod sa utos ko. Ang cellphone ni Ruth ay tila isang mainit na baga sa kamay ni Clarissa. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ng babae na ngayon nakatingin kay Ruth nang may halong pangungutya. Hindi agad nakaimik si Ruth. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng panganib. Alam niyang sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, ang galit ni Clarissa ay lalong nagbabaga. Dahan-dahang binitawan ni Clarissa ang cellphone sa sahig at ang tunog ng pagtama nito sa matigas na sahig ay parang isang bala na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Pulutin mo! Utos ni Clarissa ng may lamig sa tinig. At pagkatapos, ilabas mo ang lahat ng basura sa silid na ito. Hindi ako nagbabayad ng katulong para maglaro ng musika at makipag-usap sa isang matandang wala ng silbi. Hindi gumalaw si Ruth. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa tabi ng kanyang katawan. Pinipigilan ang sarili na hindi magpadala sa bugso ng emosyon. Tiningnan niya si Clarissa, hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang taong nawalan na ng anumang bakas ng pagkatao. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Madam Yunji, isang tunog na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Alam ni Ruth na kung susuko siya ngayon,
Sino na ang magiging boses ng matanda? Sino ang magiging liwanag sa loob ng madilim na kwartong iyon? Hindi basurahan si Madam. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Ruth. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, bagaman ang kanyang mga tuhod ay halos manghina sa takot. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Clarissa. Sumasagot ka na ngayon? Dahil ba sa tingin mo ay kakampi mo ang matandang iyon? Humakbang si Clarissa palapit. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasulasok sa ilong ni Ruth. Tandaan mo, Ruth, sa mansyong ito, ako ang batas. At kung gusto mo pang manatili, para sa kakarampot na sweldong ipinapadala mo sa pamilya mo sa Nigeria, mas mabuting ilugar mo ang sarili mo. Matapos magbitiw ng mga salitang puno ng lason, tumalikod si Clarissa at naglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong ay tila mga martilyong tumutuktok sa isipan ni Ruth. Naiwan si Ruth sa pasilyo, nakatitig sa kanyang cellphone na nakahandusay sa sahig. Pinulot niya ito ng dahan-dahan. Ang screen ay may lamat na, tila isang simbolo ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagpasok niya muli sa silid, nakita niya si Madam Yunji na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala. Alam ni Madam Yunji ang nangyari. Sa isang maliit at nanginginig na galaw, itinuro ng matanda ang isang lumang kahoy na kahon sa ilalim ng kama. Nang buksan ito ni Ruth, nakita niya ang isang maliit na susi at isang sulat na kupas na ang papel. Ang kahoy na kahon ay amoy lumang papel at tuyong bulaklak, isang amoy na tila bumabalot sa bawat alaala ni Madam Yunji. Dahan-dahang binuksan ni Ruth ang kahon at ang bawat pagkiskis ng kahoy ay nagdadala ng ingay sa loob ng tahimik na silid. Sa ilalim ng isang pile ng mga larawang kupas na sa kulay, nakita ni Ruth ang isang maliit na susi na gawa sa tanso. Ang ibabaw nito ay may ukit ng isang maliit na ibon na tila handa ng lumipad. Tumingin si Madam Yunji kay Ruth. Ang kanyang mga mata ay naging mapagkumbaba at puno ng pakiusap. Sa bawat paghinga ng matanda, ramdam ni Ruth ang bigat ng isang lihim na matagal nang ibinabaon sa limot. Itinuro ni Madam Yunji ang isang malaking aparador na yari sa Nara sa sulok ng silid. Isang muebles na napakaluma na at tila nakalimutan na ng panahon dahil sa dami ng mga lumang gamit na nakapatong dito. Hindi yun ang aparador na ginagamit ni Clarissa. Iyon ay isang sulok na madalas iwasan ng sino man sa mansyon dahil sa paniniwalang wala ng halaga ang mga gamit sa loob nito. Lumapit si Ruth. Ang bawat hakbang niya ay banayad. Tila natatakot na baka may makarinig sa bawat kalansing ng susi sa kanyang palad. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahinang pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana na nagdadala ng tunog ng mga tuyong dahon na humahampas sa salamin. Nang ipasok ni Ruth ang susi sa maliit na kandado ng aparador, ang mekanismo ay naglabas ng mahinang tunog ng pagbukas na tila isang buntong hininga matapos ang mahabang panahon ng pagkakakandado. Sa loob ng aparador, hindi alahas o pera ang bumungad kay Ruth. Doon, nakatago ang isang maliit na diary at isang makapal na folder na nakatali ng laso. Ang bawat pahina ng diary ay puno ng mga sulat kamay na nagpapakita ng labis na pagdurusa at unti-unting pagkawasak ng isang pangarap. Binuklat ni Ruth ang isa sa mga pahina at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Hindi lang ito basta diary. Ito ay isang talaan ng lahat ng transaksyong pinirmahan ni Madam Yunji sa ilalim ng pagbabantay ni Clarissa. Ang mga dokumentong nakatago sa folder ay patunay ng unti-unting paglipat ng mga ari-arian ni Madam Yunji sa pangalan ni Clarissa sa pamamagitan ng pananakot at panlilinlang. Naramdaman ni Ruth ang isang matinding lamig sa kanyang mga daliri. Hindi lamang simpleng pang-aapi ang ginagawa ni Clarissa. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa kinabukasan ng isang taong wala ng kakayahang lumaban.
Tumingin si Ruth kay Madam Yunji na ngayon ay tahimik na umiiyak habang nakatingin sa kisame. Ang matanda ay matagal nang nakakulong sa sarili niyang bahay. Pinapanood ang pagkaubos ng lahat ng kanyang pinaghirapan habang pilit na pinatatahimik ng takot. Sa labas ng pinto, isang tunog ng malakas na yabag ang nagpabalik kay Ruth sa realidad. Ang mga yapak ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay may dalang awtoridad at pagkainip. Si Leo, ang anak ni Madam Yunji, ay dumating ng mas maaga sa inaasahan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Ruth. Mabilis na ibinalik ni Ruth ang mga dokumento sa kahon at isinara ang aparador. Ngunit hindi sapat ang oras para maitago ang lahat ng maayos. Pinihit ang hawakan ng pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa madilim na silid. Tinatamaan ang anino ni Ruth na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng aparador. Ang mukha ni Leo ay seryoso, ang kanyang mga mata ay mapanuri, at sa kanyang tabi, nakatayo si Clarissa na may nakapaskil na mapanirang ngiti. Tila naghihintay ng tamang pagkakataon para maghasik ng lagim. Ang pintuan ay bumukas ng malakas, at ang liwanag mula sa pasilyo ay parang isang matalim na liwanag na naglalantad sa bawat kilos ni Ruth. Si Leo, ang anak ni Madam Yunji, ay pumasok ng may dalang mga dokumento sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa, isang timpla ng pagod at pag-aalala. Sa likuran niya, si Clarissa ay nakasunod. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pagpapanggap at mapanirang pag-iingat. Ano ang ginagawa mo sa tabi ng aparador na yan, Ruth? Ang tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mababa. Isang tono na nagpapahiwatig ng awtoridad na hindi kadalasang ginagamit sa loob ng pamamahay na ito. Si Ruth ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod ng kanyang apron. Pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nililinis ko lang po ang alikabok sa sulok, Sir Leo. Sagot ni Ruth. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Si Clarissa na nakakita ng pagkakataon ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pekeng pagkadismaya. Leo, tingnan mo ang mga gamit niya. Masyado na siyang mapanghimasok sa mga personal na gamit ni Tita Yunji. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na hindi siya mapagkakatiwalaan? Si Madam Yunji na nakaupo sa kanyang wheelchair ay biglang naglabas ng isang mahinang tunog. Hindi ito isang sigaw, kundi isang hikbi na puno ng pagmamakaawa. Itinuro ng matanda si Clarissa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ere. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na lumapit si Clarissa at inayos ang kumot ni Madam Yunji. Isang kilos na mukhang pag-aalaga, ngunit sa katotohanan ay isang paraan para pilitin itong manahimik. Huwag ka nang mag-alala, tita. Pagod ka na. Ani Clarissa habang tinatapik ang balikat ng matanda ng may diin. Leo looked at his mother, then at Ruth, his expression tightening. He walked towards the cabinet, his eyes fixed on the slightly ajar door. Ruth felt a cold sweat break out on her forehead. If Leo opened that cabinet, everything would be over. The documents, the secret diary, everything that could save Madam Yunji would be destroyed, and Ruth would be cast out of the mansion, leaving the old woman to suffer alone. Ruth! Tawag ni Leo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa mukha ng katulong. Umalis ka muna. Gusto kong makausap ang ina ko ng sarilinan. Walang nagawa si Ruth, kundi ang yumuko at dahan-dahang lumabas. Ang bawat hakbang niya palayo sa pinto ay parang isang paglalakad patungo sa isang bitayan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Clarissa na nagsisimulang magkwento ng mga kasinungalingan. Ang mga sumbong na si Ruth ay nagnanakaw at nananakit sa kanyang amo.
Nang marating ni Ruth ang kusina, ang bawat sandali ay tila isang oras ng paghihintay. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng aparador mula sa malayong silid na sinundan ng isang mahabang katahimikan. Ang bawat sandali ng katahimikang iyon ay isang matinding pasakit sa puso ni Ruth. Tumingala siya sa kisame, ang bawat hininga niya ay isang dalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa katarungan. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Madame Yunji ay naging mabigat, parang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Mula sa malayo, sa loob ng kusina, naririnig ni Ruth ang bawat mahinang kalansing ng kahoy sa aparador. Bawat tunog ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang sikmura. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang hinuhugasan ang mga plato. Ang bawat haplos ng bula ng sabon ay tila pagtatangka na linisin ang sariling konsensya mula sa takot. Sa loob ng silid, nakatayo si Leo sa harap ng aparador. Ang kanyang mga kamay ay nakadapo sa hawakan ng pinto, nakakarampot na lang ang pagkakabukas. Sa tabi niya, si Clarissa ay nakatitig ng matalim. Ang kanyang hininga ay pigil, handang magbitiw ng anumang kasinungalingan upang ilihis ang atensyon ni Leo. "Leo, bakit mo pa kailangang buksan yan? Sabi ko sa'yo, puno lang yan ng mga lumang basura na hindi na ginagamit ng mama mo," bulong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot sa kunwaring pag-aalala. Ngunit hindi tumugon si Leo. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto. Ang pagngit-ngit ng mga bisagra ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na nagpabilis sa tibok ng puso ng lahat. Nang bumukas ang pinto, ang bumungad sa kanya ay ang mga lumang damit na maayos na nakatupi at sa pinakailalim, ang maliit na kahoy na kahon. "Ano ito, ma?" tanong ni Leo. Ang boses niya ay naging malalim at puno ng pagdududa. Inabot niya ang kahon. Si Clarissa ay mabilis na humakbang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag mong pakialaman ang mga gamit niya, Leo. Hindi ba sapat na ang stress na ibinibigay sa atin ng mga nangyayari sa bahay na ito?" Sa kabila ng ingay, si Madame Yunji, na kanina pa nakatingin sa kawalan, ay biglang naglabas ng isang matinis at garalgal na tunog. Isang pagsisikap na magsalita. "Huwag!" Ang boses niya ay basag, ngunit malinaw na nagmula sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Lahat sila ay natigilan. Si Leo ay lumingon sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na narinig niya ang boses ng kanyang ina. Nang ilabas ni Leo ang kahon, hindi niya ito binuksan agad. Tumingin siya kay Clarissa at sa unang pagkakataon, ang pagtitiwalang matagal na naging pundasyon ng kanilang relasyon ay nagkaroon ng malalim na lamat. Ang ekspresyon ni Clarissa ay nagbago mula sa galit patungo sa isang mabilis at desperadong pagpapanggap. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagdududa ay nakatanim na sa isipan ni Leo. Sa kusina, naramdaman ni Ruth ang isang kakaibang katahimikan. Hindi na niya marinig ang boses ni Clarissa na nagdidikta. Ang kawalan ng ingay ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasilyo. Ang bawat yabag niya ay walang tunog, hanggang sa marating niya ang pinto ng silid. Sumilip siya sa awang ng pinto at nakita niya si Leo na hawak ang diary. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla habang binabasa ang mga pahinang naglalaman ng katotohanan tungkol sa mga dokumentong ipinapirma ni Clarissa. Si Clarissa na nakaramdam ng panganib ay nagsimulang maghanap ng palusot. "Leo, nakikinig ka ba sa mga guni-guni ng matandang yan? Nababaliw na siya, Leo. Huwag mong paniwalaan ang mga sulat na yan." Ngunit hindi lumingon si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Para kay Ruth, ito na ang simula ng pagguho ng mundo ni Clarissa. Ang liwanag ay unti-unting pumapasok sa madilim na kwarto at ang katotohanan ay hindi na kayang ikulong ng anumang pader.
Ang bawat pahina ng diary na binabasa ni Leo ay tila isang latay na humahampas sa kanyang konsensya. Bawat linya ng sulat kamay ni Madam Yunji na dati ay puno ng kagalakan at ngayon ay bakas ng pagod at takot, ay unti-unting naglalantad sa tunay na pagkatao ni Clarissa. Si Leo ay hindi makapagsalita. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, halos isang ungol ng matinding pagsisisi. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay tahimik na tumutulo ang luha at sa wakas, nakita niya ang katotohanang matagal niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Clarissa, bulong ni Leo, ang boses ay sapat lang para marinig sa loob ng silid. Ano ito? Bakit ang pirma ko ang nakalagay sa mga dokumentong ito? Gayong hindi ko naman matanda ang pinirmahan ko, ang paglilipat ng ari-arian ni Mama. Si Clarissa na dati ay matapang at puno ng gaslighting, ay biglang umurong. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang bawat kilos niya ay naging desperado. Leo, nakikinig ka ba sa akin? Ang matandang yan. Siya ang nag-utos sa akin. Gusto niyang protektahan ang pera niya mula sa mga kamag-anak nating mapagsamantala. Ginawa ko lang yon para sa atin. Para sa atin? Ulit ni Leo. Ang boses ay unti-unting tumataas. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Niloko mo ako, Clarissa. Niloko mo ang sarili mong pamilya. Sa labas, sa may pintuan, nakatayo si Ruth. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang eksena na parang isang pelikulang teleserye na unti-unting nagkakaroon ng hustisya. Alam ni Ruth na hindi pa tapos ang laban. Kahit na nahuli ni Leo ang diary, alam niyang si Clarissa ay isang master manipulator. Gagawa at gagawa ito ng paraan para palabasing biktima siya ng sitwasyon. Biglang lumingon si Clarissa sa pinto at nakita si Ruth. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ito ang dahilan ng lahat. Siya ang nagplano nito, Leo. Ang katulong na ito ang nagtanim ng mga gamit na yan para sirain ang relasyon natin. Siya ang nagudyok sa mama mo na mag-imbento ng mga kwento. Si Leo ay tumingin kay Ruth. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clarissa ng higit pang kasinungalingan, si Madam Yunji, na kanina ay halos walang lakas, ay naglabas ng isang malakas at tiyak na paghampas ng kanyang kamay sa braso ng wheelchair. Ang tunog ay nagdulot ng katahimikan sa silid. Tama na, ang boses ni Madam Yunji ay reyna. Marangal at puno ng awtoridad. Isang boses na matagal nang natabunan ng takot. Ang bawat salita niya ay tumagos sa puso ni Leo. Huwag mong sisihin ang ibang tao sa mga kasalanang ikaw mismo ang gumawa, Clarissa. Ang pag-amin ng matanda ay parang isang kidlat na yumanig sa buong mansyon. Si Leo ay hindi na nakapagpigil. Sa isang mabilis na kilos, tinawagan niya ang kanyang abogado. Ang bawat salita niya sa telepono ay isang hatol ng pagtatapos para sa paghahari ni Clarissa sa bahay na yon. Si Clarissa ay napaatras, ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mapanirang ngiti ay napalitan ng isang mukha na puno ng takot at pagkabigo. Nang matapos ang tawag, humarap si Leo kay Ruth. Ang kanyang tingin ay hindi na mapanghusga, kundi puno ng pasasalamat. Ruth, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung gaano kalalim ang pagkakamali ko. Si Ruth ay hindi sumagot. Tumingin lang siya kay Madam Yunji at nakita niya ang isang bahagyang nangiti sa labi ng matanda. Alam nilang ito pa lamang ang simula ng mahabang proseso ng pagbawi, ngunit ang unang hakbang patungo sa liwanag ay natapos na. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid ay parang isang mabagal na pagbitay para kay Clarissa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakatiklop ng may kapangyarihan, ay ngayon nanginginig na sa tagiliran. Tiningnan niya si Leo, umaasang makikita rito ang dating pagmamahal na madali niyang manipulahin.
Ngunit ang tanging nakita niya ay isang pader ng matigas na katotohanan. Ang mga mata ni Leo ay hindi na bulag. Wala na ang paghanga na dati ay ginagamit ni Clarissa bilang kalasag. Leo, makinig ka. Muling pagmamakaawa ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pekeng pagsisisi. Hindi ko sinasadyang gawin ang lahat ng yon. Lahat ng ito, para lang ito sa seguridad natin sa hinaharap. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, tumingin siya sa bintana kung saan ang langit ay unti-unting dumidilim, isang refleksyon ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa babaeng minahal niya ng buong puso. Seguridad? Tanong ni Leo ng may pait. Inalipusta mo ang sarili kong ina. Ikinulong mo siya sa sarili niyang tahanan habang ninanakawan mo ang kanyang dangal at ari-arian. Hindi iyon seguridad, Clarissa. Iyon ay pagtataksil. Si Ruth ay dahan-dahang lumapit kay Madam Yunji at inayos ang kanyang kumot. Ang matanda ay nakatingin sa kanyang anak. Hindi na may takot, kundi may pag-unawa. Sa wakas, ang distansya sa pagitan nilang dalawa na matagal na binakuran ng mga kasinungalingan ni Clarissa ay nagsisimulang lumiit. Biglang tumayo si Clarissa, ang kanyang maskara ng pagpapaawa ay tuluyang gumuho at napalitan ng isang mukhang puno ng bagsik. Akala niyo ba ay ganun-ganun na lang ang pagpapaalis niyo sa akin? Ang mga dokumentong yan. Hindi pa sapat ang mga yan para ipakulong ako. Marami pa akong alam na sikreto tungkol sa negosyo mo, Leo. Gusto mo bang lumabas ang lahat ng yan sa media? Ito ang huling barahan ni Clarissa, ang banta. Ngunit sa halip na matakot, si Leo ay tumawa ng mahina. Isang tawang puno ng pangungutya. Ituloy mo. Ilabas mo ang lahat. Mas mabuting mawalan ako ng negosyo kaysa hayaan ng isang taong tulad mo na manatili sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Clarissa. Hindi niya inasahan ang katatagan ng loob ni Leo. Napagtanto niya na ang kapangyarihan niya sa mansyong ito ay wala na. Habang papalabas si Clarissa sa pinto, huminto siya at tumingin kay Ruth. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot, isang banta na hindi pa tapos ang kanyang ganti. Ngunit si Ruth ay hindi nagpatinag. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clarissa, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang saksi na may hawak ng katarungan. Pagkalabas ni Clarissa, ang mansyon ay nabalot ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng takot. Ito ay isang katahimikan ng paghilom. Humarap si Leo sa kanyang ina at dahan-dahang lumuhod sa paanan ng wheelchair nito. Ang matitigas na balikat ng lalaki ay bumagsak sa bigat ng emosyon. Patawarin mo ako, Mama. Patawarin mo ako sa lahat ng kapabayaan ko. Si Madam Yunji, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Walang salitang namutawi, ngunit ang haplos na yon ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Si Ruth ay napaatras ng bahagya, binibigyan sila ng espasyo. Alam niyang ito ang sandali na kailangan ng mag-ina. Ang bagyo ay tapos na, ngunit ang mga labi ng pinsala ay kailangan pang linisin. Ang mga gamit ni Clarissa ay nakakalat sa sahig ng kanyang silid. Isang magulong eksena na refleksyon ng kanyang naghihingalong ambisyon. Hindi siya tumitigil sa pag-iimpake, ngunit ang bawat kilos niya ay puno ng puot at pagngangalit. Sa bawat pagtiklop ng damit, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana. Tinitingnan ang mga security guard na nakabantay sa labas ng mansyon. Alam niyang tapos na ang kanyang panahon dito, ngunit hindi siya aalis nang walang dalang matinding sama ng loob. Sa ibaba, sa sala, naririnig ni Ruth ang bawat kalabog sa itaas. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Madam Yunji, na ngayon ay mas maaliwalas na ang mukha. Si Leo ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang abogado sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at determinado. Gawin niyo ang lahat para mabawi ang lahat ng nakapangalan sa kanya.
Ayoko nang makita ang pangalan niya sa kahit anong dokumento ng pamilya namin. Wika ni Leo. Biglang bumaba si Clarissa. Pasa ng isang malaking maleta. Huminto siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng huling pagkakataon na makapanakit. Huminto siya sa tapat ni Ruth. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila humalo sa amoy ng hangin na dala ng paparating na ulan. Ang galing mo, hindi ba? Bulong ni Clarissa. Ang boses ay puno ng nakakalason na pangungutya. Sa tingin mo ba ay magiging masaya ka rito? Ang isang katulong na tulad mo ay mananatiling katulong. Kahit anong gawin mong kabutihan, hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Huwag kang kampante dahil ang mga katulad ko ay laging nakakahanap ng paraan para bumalik. Si Ruth ay hindi natinag. Tumingala siya ng may kalmado at matatag na tingin. Hindi ko hinahangad na maging bahagi ng pamilyang ito, Clarissa. Ang hinahangad ko lang ay ang hustisya para sa taong inabuso mo. At kung ang tawag sa pagtatanggol sa kapwa ay pagiging mapanghimasok, tinatanggap ko yon ng buong puso. Hindi nakasagot si Clarissa. Ang kanyang muka ay namula sa galit, ngunit wala na siyang magagawa. Sa isang huling tingin ng paghamak, nilampasan niya si Ruth at lumabas ng mansyon. Ang pagbukas at pagkasara ng malaking gate ay parang isang pintuan na sumasara sa isang masakit na kabanata ng kanilang buhay. Nang mawala ang sasakyan ni Clarissa sa paningin, si Madam Yunji ay bumuntong hininga. Isang mahabang buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib. Ruth, tawag ng matanda. Salamat. Dahil sa iyo nakita ko muli ang liwanag ng araw. Lumapit si Ruth at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Madam Yunji. Hindi lang po ako, Madam. Kayo po ang nagkaroon ng tapang na magbukas ng pinto. Sa sandaling iyon, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bintana. Isang nakapapawi na tunog na tila naghuhugas sa lahat ng alikabok. At sakit ng nakaraan, si Leo ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Magsisimula tayo muli, ani Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng mga lihim, wala ng mga maskara. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang maliit na detalye ang nananatiling bumabagabag kay Ruth. Ang diary ni Madam Yunji ay may kulang na pahina. Ang pahina kung saan nakasaad ang pangalan ng isang taong nag-utos kay Clarissa na gawin ang lahat ng ito. Sino ang taong nasa likod ng lahat ng panlilinlang na ito? Ang gabi ay bumalot sa mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa loob ng silid ni Madam Yunji, ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng mainit na kulay sa mga dingding. Matapos ang lahat ng naganap, ang bawat hininga ni Madam Yunji ay naging mas maluwag, bagaman bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pagod ng isang digmaang katatapos lamang. Ruth, tawag ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Ang diary. May mga pahinang nawawala. Napatigil si Ruth sa pag-aayos ng mga gamot sa mesa. Tumingin siya kay Madam Yunji. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa seryosong usapin. Opo, Madam. Napansin ko rin po. Ang pahina 42 hanggang 45 ay wala. May nakakaalam ba kung nasaan ang mga yon? Tiningnan ni Madam Yunji ang kisame, pilit na inaalala ang nakaraan. Iyon ang mga pahina kung saan isinulat ko ang pangalan ng taong nag-utos kay Clarissa. Ang taong nagbigay sa kanya ng mga dokumento. Ang taong nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng masama sa atin. Akala ko ay nailigtas ko ang mga yon mula sa kamay ni Clarissa, ngunit mukhang may nakakuha na bago pa ako nagkaroon ng pagkakataong itago ang buong diary. Naramdaman ni Ruth ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok. Kung may nakakuha ng mga pahinang yon, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang panganib. Ang taong nag-utos kay Clarissa ay nananatiling malayang gumagalaw sa labas at marahil
ay nagmamasid lamang sa kanilang susunod na hakbang. Sino po ang taong yon, Madam? May hinala po ba kayo? Hindi agad sumagot si Madam Yunji. Sa halip, itinuro niya ang isang lumang litrato na nakadisplay sa ibabaw ng piano. Doon, makikita ang isang lalaking may pamilyar na mukha. Isang taong malapit sa pamilya. Isang taong laging nakangiti sa harap nila, ngunit may mga matang tila laging may itinatago. Si Attorney Valeriano. Bulong ni Madam Yunji. Siya ang abogado ng pamilya namin sa loob ng 30 taon. Siya ang may hawak ng lahat ng legal na papeles. Siya lang ang taong may sapat na kaalaman at kapangyarihan para gawin ang lahat ng ito nang hindi kami naghihinala. Si Ruth ay napalunok. Si Attorney Valeriano, ang taong kanina lang, ay kausap ni Leo sa telepono para tulungan silang mabawi ang mga ari-arian. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Leo na ayusin ang gulo na nilikha ni Clarissa. Kung si Attorney Valeriano ang nasa likod ng lahat, ibig sabihin ay parang inilagay nila ang tupa sa bibig ng lobo. Hindi natin pwedeng sabihin kay Leo. Pagpapatuloy ni Madam Yunji, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Si Leo ay masyadong tiwala sa kanya. Kung malalaman ni Attorney na alam natin ang katotohanan, hindi lang ang pera ang mawawala sa atin, kundi pati ang buhay natin. Sa labas, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng gate ay nagdulot ng gulat sa kanila. Mula sa bintana, nakita ni Ruth ang isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Bumaba ang isang lalaking may dalang maleta, si Attorney Valeriano. Ang oras ay lampas 10:00 na ng gabi. Bakit siya narito sa ganitong oras? Ang bawat yabag ni Attorney sa pasilyo ay parang isang banta. Si Ruth ay mabilis na humarap kay Madam Yunji. Magkunwari kayong natutulog, Madam. Huwag kayong magpahalata. Ako ang bahalang humarap sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Madam Yunji, bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Valeriano. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim ng silid, naghahanap ng isang bagay na sana ay hindi niya makita. Ang bawat hakbang ni Attorney Valeriano sa loob ng silid ay parang may dalang bigat na sumusupil sa hangin. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay humahalo sa amoy ng mga gamot sa loob ng silid, isang pamilyar ngunit nakakasulasok na samyo para kay Ruth. Ngumiti ang abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakikilahok sa kanyang mukha. Malamig ang mga ito, parang mga bubog na naghahanap ng lamat sa paligid. Gandang gabi, Madam Yunji. Nabalitaan ko ang nangyari kay Clarissa. Wika ni Attorney Valeriano. Ang kanyang boses ay malumanay. Tila naglalambing ngunit may nakatagong tulis. Tumingin siya kay Ruth. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinag-aaralan ang bawat galaw ng dalaga. Sino ka? Hindi kita matandaang nakita nung huli akong bumisita rito. Si Ruth ay dahan-dahang yumuko. Pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon. Ako po si Ruth, ang bagong tagapangalaga ni Madam. Pasensya na po kayo. Tulog na po si Madam. Maaga po siyang uminom ng pampatulog. Hindi agad sumagot ang abogado. Lumakad siya patungo sa kama ni Madam Yunji. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa matanda. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang dokumento mula sa kanyang maleta. Kailangan ko lang pong pirmahan ni Madam ang ilang dokumento para sa pagbawi ng mga ari-arian mula kay Clarissa. Alam mo naman, sa batas, kailangan ng mabilis na aksyon bago pa makapagtago ang babaeng iyon. Naramdaman ni Ruth ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ito ang bitag. Kung pipirmahan ni Madam ang dokumentong iyon nang hindi binabasa, maaaring mailipat ni Attorney Valeriano ang lahat ng natitirang yaman sa kanyang sariling pangalan o sa isang dummy corporation. Attorney, hindi po ba mas makabubuting hintayin natin si Sir Leo? Tanong ni Ruth. Sinubukang maging magalang ngunit may diin. Sabi po ni Sir Leo, siya na raw po ang magdadala ng mga dokumento bukas.
Tumawa ng mahina ang abogado, isang tunog na parang bakal na nagkikiskisan. Si Leo, masyado siyang emosyonal ngayon. Hindi niya alam ang mga teknikalidad. Ako ang matagal nang nagpapatakbo ng mga legal na aspeto ng pamilyang ito. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Iha? Bago pa man makasagot si Ruth, isang mahinang ungot ang nagmula sa kama. Si Madam Yunji, sa kabila ng kanyang pagkunwari, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, sapat lang para makita si Attorney Valeriano na nakatayo sa tabi niya. Hawak ang isang pluma na handa nang itusok sa mga dokumento. Hindi. Ang boses ni Madam Yunji ay basag, halos pabulong. Natigilan ng abogado. Ang kanyang ngangiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng bagsik. Anong sinabi mo, Madam? Si Ruth ay dahan-dahang humakbang palapit. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron, kung saan nakatago ang isang maliit na recording device na dati nang inihanda ni Leo, isang maingat na pag-iingat na hindi alam ng abogado. Sabi niya po, attorney, nasa ibang araw na lang dahil kailangan niya ng pahinga. Mabilis na sagot ni Ruth. Hinarangan ang paningin ng abogado kay Madam Yunji. Ayaw niya pong maistorbo. Ang mga mata ni Attorney Valeriano ay nagniningas sa galit, ngunit mabilis niya itong binawi. Isinara niya ang kanyang maleta nang malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mainam, bukas na lang nating itutuloy. Siguraduhin mo lang na paggising niya, handa na siya. Habang naglalakad palabas ang abogado, bawat yabag niya ay tila isang babala. Pagkasara ng pinto, napaupo si Ruth sa sahig. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa sobrang tensyon. Tumingin siya kay Madam Yunji na ngayoy nakadilat na ng malapad at puno ng takot. Alam nilang pareho, hindi na lang basta negosyo ang nilalaro ni attorney. Ito ay isang laro ng buhay at kamatayan. Pagkasara ng pinto, hindi nag-aksaya ng panahon si Ruth. Mabilis niyang kinuha ang maliit na recording device mula sa kanyang apron at itinago ito sa ilalim ng sahig, sa isang tagong bahagi ng sahig na kahoy. Ang boses ni Attorney Valeriano na narinig kanina, ang kanyang pagbabanta, ang kanyang pagiging mapilit, at ang pagtatangkang manlinlang ay nakapaloob na sa maliit na gamit na yon. Iyon ang magiging susi sa kanilang paglaya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Mula sa labas, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na umandar palayo. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Si Leo. Ang kanyang boses ay bakas ng matinding pagod, ngunit may bahid ng determinasyon. Ruth? Madam? Gising pa ba kayo? Tawag ni Leo habang kumakatok ng mahina. Binuksan ni Ruth ang pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang pumasok si Leo, napansin nito ang kakaibang tensyon sa silid. May nangyari ba? Nakita ko ang sasakyan ni Attorney Valeriano sa labas. Bakit siya nandito sa ganitong oras? Tiningnan ni Ruth si Madam Yunji. Ang matanda ay bahagyang tumango, isang senyales na oras na para sabihin ang lahat. Leo, simula ni Ruth, ang kanyang boses ay matatag. Hindi si Clarissa ang utak ng lahat. Siya ay kasangkapan lamang. Ang taong tunay na nagpapatakbo ng mga pangyayari ay ang taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng 30 taon. Ang mukha ni Leo ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa matinding pagkabigla. Ano ang ibig mong sabihin? Si attorney? Imposible. Tingnan mo ito, Leo. Ani Ruth, habang inaabot ang diary na may mga kulang na pahina, pinagtangkaan niyang pilitin si Mama na pumirma ng mga dokumentong hindi mo alam. Siya ang may hawak ng mga nawawalang pahina. Siya ang mastermind. Habang binabasa ni Leo ang mga dokumentong nakatago sa kahon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Ang pagtataksil ng isang taong itinuring niyang pangalawang ama ay mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay namula.
at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng puot. Gagamitin natin ang recording device na ito. Pagpapatuloy ni Ruth, inilalabas ang gamit mula sa pinagtataguan. Ito ang magpapatunay na sinubukan niyang manlinlang sa harap natin. Sa kabila ng tensyon, isang pamilyar na tunog ang narinig nila mula sa labas. Ang tunog ng isang basag na salamin. Mula sa bintana, nakita nila ang isang anino na tumatakbo palayo sa mansyon. Si Attorney Valeriano. Mukhang hindi siya tuluyang umalis. Nagmanman siya sa labas, naghihintay ng pagkakataon na marinig ang kanilang pag-uusap. Hindi niya pwedeng makuha ang recording na ito. Wika ni Leo, ang boses ay puno ng panganib. Ruth, manatili kayo rito. Ilock ninyo ang pinto. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Bago pa man makapigil si Ruth, mabilis na lumabas si Leo para habulin ang abogado. Naiwan si Ruth at si Madam Yunji sa silid, nakikinig sa bawat tunog ng paghabol sa labas. Ang gabi ay naging isang madilim na laro ng habulan. Alam ni Ruth na kung hindi mahuhuli ni Leo si Attorney Valeriano, ang lahat ng ebidensya ay mawawalan ng saysay. Nanalangin si Ruth. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanilang kalayaan ay nakasalalay sa paghuli sa lalaking ito. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na boses ang narinig ni Ruth mula sa loob ng mansyon. Isang boses na hindi dapat naroroon. Boses ni Clarissa. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Isang bulong na nanggaling mula sa loob mismo ng kwarto, sa likod ng kurtina. Nanginig si Ruth. Ang panganib ay hindi lamang nasa labas, ito ay nasa loob din. Ang boses ni Clarissa ay parang malamig na hanging humahampas sa batok ni Ruth. Mula sa likod ng makapal na kurtina, unti-unting lumabas ang babaeng inakala nilang nakaalis na. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan na hindi pa nakikita ni Ruth noon. Hawak niya ang isang maliit na patalim na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lampara. Nakakatuwa kayo. Tumawa si Clarissa ng mahina, isang tunog na puno ng pait. Akala niyo ba ay hahayaan ko na lang kayong magdiwang matapos niyo akong itapon na parang basahan? At ikaw, Ruth, ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Si Madam Yunji ay nanginginig sa kanyang wheelchair. Ginamit ni Ruth ang kanyang katawan bilang kalasag. Dahan-dahang humahakbang ng paurong upang ilayo ang matanda sa babaeng may hawak na patalim. Clarissa, ilagay mo ang patalim na iyan. Wala ka nang mapapala sa ginagawa mo. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ni Leo. Leo? Muling tumawa si Clarissa, mas malakas na ngayon. Ang lalaking yon? Huli na siya. Si Attorney Valeriano ang kausap ko sa labas. Siya ang nagbigay sa akin ng susi para makapasok dito. Akala niyo ba ay magkaaway kami? Kami ang nagpapatakbo ng laro, Ruth. Si Leo ang tuta at tayong dalawa ang magtatapos ng lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Ruth. Ang buong panahon, ang pag-aaway ni na Clarissa at Attorney ay isa lamang palabas upang palabasin silang magkahiwalay ng landas. Isang napakagandang bitag para makuha ang tiwala ni Leo at tuluyang mapagsamantalahan ang yaman ng pamilya. Hindi niyo ako matatakot, wika ni Ruth. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas ng loob. Hindi ako natatakot mamatay para sa hustisya. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi si Leo ang pumasok, kundi si Attorney Valeriano. Hawak niya ang isang telepono, nakikipag-usap sa isang taong hindi nila kilala. Nang makita niya sina Ruth at Clarissa, tumigil siya. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng gulat, kundi isang masamang ngiti. Clarissa, masyado kang nag-iingay. Wika ng abogado habang ipinapasok ang telepono sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Madam Yunji ng may panunuya. Madam, sayang naman ang mga tao na pinagsamahan natin. Pero kailangan na nating tapusin ang kabanatang ito.
Masyado na kayong marami ng alam. Si Leo, na abala sa paghahanap sa labas, ay wala sa mansyon. Ang signal ng telepono sa loob ng kwarto ay tila nawala. Isang signal jammer ang ginagamit ng abogado. Si Ruth ay naramdaman ang matinding panganib. Hindi na sila makakahingi ng saklolo. Ruth? Pabulong na sabi ni Madam Yunji. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumakapa sa ilalim ng upuan ng kanyang wheelchair. Doon, may nakatagong maliit na emergency button na konektado sa security system ng mansyon. Isang bagay na ipinagawa ni Leo noong una pa lang siyang maghinala kay Clarissa. Gawin mo na. Si Clarissa ay humakbang palapit. Ang patalim ay nakatutok na kay Ruth. Oras na para matuto kang manahimik. Katulong. Sa isang mabilis na kilos, hindi umatras si Ruth. Sa halip, sinunggaban niya ang braso ni Clarissa at isinubsob ang babaeng ito sa mesa, dahilan para mabitawan ang patalim. Sabay nito, mabilis na pinindot ni Madam Yunji ang button sa ilalim ng kanyang wheelchair. Ang alarm ng mansyon ay biglang umalingaw-ngaw, isang matinis at nakabibinging tunog na yumanig sa buong gusali. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flashing at ang mga security guard ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa silid. Si Attorney Valeriano ay napaatras. Ang kanyang muka ay naging maputla. Ang kanyang plano ay gumuho sa loob lamang ng 1 segundo. Si Clarissa ay sumisigaw, nagwawala sa ilalim ng pagkakasakal ni Ruth, habang ang mga gwardya ay pumasok na sa pinto. Ang ingay ng alarm ay hindi humuhupa, isang matinis na tunog na sumasalamin sa kaguluhan sa loob ng silid. Ang mga gwardya ay mabilis na nakapasok. Agad na pinigilan si Attorney Valeriano at si Clarissa na ngayoy nagpupumiglas na parang mga hayop na naipit sa patibong. Si Clarissa ay sumisigaw ng kung ano-anong sumpa, habang si Attorney Valeriano, sa kabila ng pagiging abogado, ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel dahil sa gulat at takot. Si Leo ay mabilis na nakarating sa pintuan. Hinihingal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasiguruhan para sa kanyang ina. Nang makita niyang ligtas sina Ruth at Madam Yunji, ang kanyang tensyon ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang abogado, ang taong itinuring niyang mentor sa loob ng napakaraming taon. Attorney, Anilio, ang boses ay nanginginig sa galit ngunit kontrolado. Ang lahat ng pinirmahan mo ngayong gabi, pati na ang pagtatangkang manlinlang sa pamilya ko, ay may kaukulang parusa. Hindi na kita kailangan para ayusin ang legal na aspeto ng pamilya ko. Kailangan na kita para harapin ang hustisya. Hindi nakasagot ang abogado. Alam niya ang bigat ng ebidensyang hawak ni Leo, ang diary, ang mga dokumentong ninakaw, at ang recording na nakuha ni Ruth. Ang mga gwardiya ay mabilis silang dinala palabas ng mansyon, patungo sa naghihintay na mga awtoridad sa labas. Ang ingay ng mga siren ng pulisya ay dahan-dahang lumalapit, isang tunog na nagbigay ng katapusan sa mahabang gabi ng pananakot. Si Ruth ay dahan-dahang napaupo sa sahig, ang kanyang lakas ay unti-unting humuhupa. Naramdaman niya ang kamay ni Madam Yunji sa kanyang buhok, isang haplos na puno ng pagpapasalamat. Salamat, Ruth. Bulong ng matanda. Kung hindi dahil sa'yo, ang mansyong ito ay magiging libingan na lamang ng aming pangarap. Si Leo ay lumapit at tinulungan si Ruth na tumayo. Ruth, wala akong sapat na salita para pasalamatan ka. Hindi mo lang ako iniligtas mula sa panloloko. Iniligtas mo ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Sa kabila ng tagumpay, ang mansyon ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang bawat sulok nito ay may bakas ng pait. Ngunit sa wakas, ang mga anino ay tuluyan ng napalayas. Kinabukasan, ang mga balita ay binalot ng iskandalo ng pagtataksil ni Attorney Valeriano at ng pag-aresto kay Clarissa. Ang katotohanan ay lumabas na parang isang malinis na agos ng tubig
naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Habang pinapanood ni Ruth mula sa balkonahe ang pag-alis ng mga pulis, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagtindig para sa tama, at ang pagiging boses ng mga taong pinatatahimik ay isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Siya ay hindi lamang isang katulong, siya ay naging bayani sa isang kwentong akala niya ay wala ng pag-asa. Ang mansyon ay muling naging tahanan. Ang tunog ng piano ay muling narinig, hindi na galing sa mga basag na pahina, kundi sa masiglang pagtugtog ni Madam Yunji, isang himig ng paglaya at bagong simula. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong gabing bumagsak ang maskara ni na Clarissa at Attorney Valeriano. Ang mansyon na dating nababalot ng lamig at puot ay tila humihinga na ngayon ng sariwang hangin. Ang bawat sulok nito ay puno na ng liwanag. Ang mga kurtinang dati laging nakasara ay nakabukas na. Hinahayaang pumasok ang init ng araw at ang awit ng mga ibon sa labas. Si Madam Yunji ay hindi na lamang nakaupo sa kanyang wheelchair nang walang kibo, sa tulong ng isang dedikadong physical therapist at ang walang sawang suporta ni Ruth, nagsisimula na siyang makatayo. Kahit sandali lang, ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay muli nang humahaplos sa mga ivory keys ng kanyang piano. Ang musika ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay naging boses ng kanyang pagbabalik sa mundo. Si Leo, na dati ay naliligaw sa mga kasinungalingan, ay isa na ngayong mas mapagmasid at mapagmahal na anak. Hindi na niya pinauubaya ang bawat desisyon sa ibang tao. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay naging mas malalim, binuo ng mga oras na ginugol nila sa pakikipag-usap, sa pagbabahagi ng mga pagkain at sa pagpapatawad. Ruth, tawag ni Leo isang hapon habang sila ay nakaupo sa hardin. Gusto ko sanang magpasalamat muli, hindi lang para sa pagkakaligtas sa amin, kundi dahil itinuro mo sa amin ang kahulugan ng tunay na pamilya. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o sa mga dokumentong legal, kundi sa kung sino ang nananatili sa tabi mo kapag ang lahat ay tila guguho na. Si Ruth ay nakangiti lamang habang nagtitimpla ng tsa. Hindi niya kailangang maging bahagi ng pamilya sa pangalan. Sapat na sa kanya na makita ang payapang nangiti ni Madam Yunji. Sir Leo, ang bawat tao ay nangangailangan lang naman ng pagkakataon na mapakinggan. Natutuwa ako na nakita niyo ang katotohanan. Biglang lumapit ang isang mensahero. May dalang isang maliit na sobre para kay Ruth. Galing ito sa kanyang pamilya sa Nigeria. Sa loob, may isang liham na nagsasabing ang maliit na negosyong sinimulan ng kanyang kapatid ay unti-unti nang umaasenso dahil sa tulong na ipinadala niya mula sa kanyang ipon. Ang luha ng kaligayahan ay pumatak sa pisngi ni Ruth. Hindi lamang niya nailigtas ang mansyong ito, nailigtas din niya ang kanyang sariling mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi nila nakalimutan ang aral ng nakaraan. Si Attorney Valeriano at si Clarissa ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Isang hustisya na hindi agad dumating, ngunit dumating sa tamang oras. Ang kanilang pagbagsak ay nagsilbing paalala na ang anumang itinatag sa kasinungalingan ay tiyak na guguho rin. Sa huling gabi ng pananatili ni Ruth bilang tagapangalaga, isang simpleng hapunan ang inihanda ni Leo. Walang karangyaan, puro tawanan lamang. Habang pinapanood ni Ruth ang mag-ina na nagtatawanan, napagtanto niya na ang kanyang misyon ay tapos na. Ngunit bago siya umalis, may isang pangako si Madam Yunji. Ruth, hindi ka na namin ituturing na katulong. Ikaw ay magiging bahagi ng kasaysayan ng pamilyang ito. Hinding-hindi ka namin malilimutan. Kinabukasan, habang daladala ni Ruth ang kanyang maleta palabas ng gate, huminto siya at lumingon sa mansyon. Ang bawat bato, ang bawat halaman, at ang bawat bintana ay may kwento.
Hindi na ito ang mansyong puno ng dilim, kundi ang tahanang nagturo sa kanya na ang pinakamalakas na sandata ay hindi galit, kundi ang pagiging totoo. Ang huling sinag ng araw ay tumatama sa piano sa loob ng mansyon, lumilikha ng mga mahahabang anino na tila sumasayaw sa saliw ng isang masayang himig. Si Madame Yunji, sa kabila ng kanyang edad at pinagdaan ng hirap, ay nakaupo sa harap ng kanyang instrumento. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bagkus, ang bawat pagpindot niya sa mga nota ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng malinaw na pagtanaw sa bukas. Sa gilid, nakatingin si Leo. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi na siya ang abalang anak na nakakalimutang makinig. Ngayon, siya ay isang lalaking natuto na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga kontratang nilalagdaan, kundi ang kaligayahan ng taong nagbigay sa kanya ng buhay.